Yan po mga ka-GM, dito po sa gusto ko lang may share na naman sa inyo, no. Dito sa Chevrolet Tahoe, yan, tinanggal natin yung kanyang rear crankshaft oil seal dito. At papalitan natin kasi nagkaroon siya ng leaking. Pero yan, nilinis na natin kasi yan mga ka-GM, kaya malinis na siya, no. Ito yung bago natin, yan siya. Kung makikita ninyo, nakalagay pa siya sa plastic. Kasi itong plastic na ito yung tools niya, na special tools niya para may kabit natin ng maayos yung yung kanyang oil seal, no, yung rear crankshaft oil seal. So ito, pinold down natin yung kanyang transmission. Yan siya. Yan yung transmission niya. Bali, hinang na lang natin dyan kasi mag-isa lang tayong gumawa. At nilinis na rin natin dito sa pinaka niya rito. Leak siya ng langis dyan sa rear crankshaft oil seal. So ito yung bago natin. Yung niya, 4x4 ito. Ayun, nasa lamesa. Nilagay natin sa lamesa. Pinatong natin yung kanyang 4x4. Hinati natin yung transmission para magaan siyang ibaba. Yan o. Hinati natin yan mga ka-GM. Yan, tinanggal natin yung niya rito, yung 4x4 niya rito para magaan siyang ibaba. So ang gagawin natin ngayon dito, ikakabit na natin tong bago. Yan, yung pagkabit lang ng bagong mga ka-GM, kasama tong plastic, ilalagay natin na ganyan. Tapos itutulak lang natin dahan-dahan yung oil seal. Tapos pag nailagay na natin yung oil seal, tatanggalin na natin tong plastic. So ganun po yung niya, yung pagkabit dito. Ito, nilinis na rin natin to. Tissue lang yung pinampunas natin dito. Tapos inano natin ng brake cleaner. Inispray natin brake cleaner para malinis siya. Yan, so naikabit na po natin yung kanyang rear crankshaft oil seal, no. Ito. Sa rear crankshaft oil seal, ito yung luma. Yan po siya. Yan. Bali, ito rin yung ginamit natin na pinanlubog ng konti diyan. Dito sa pinaka labi niya rito. Bali, ginamit natin yung luma para lumubog siya ng konti. Kasi nakalubog ng konti yan mga ka-GM. Itong special tools niya na ito yung panentro rito para hindi masira yung kanyang ikakabit natin na bago. Huwag natin tatanggalin yan. Isasalpak lang natin na ganun. Saka natin itutulak lang yung bago na oil seal. Tapos pag pumasok na yun, ayos na siya mga ka-GM para sumentro yung oil seal. Kasi para hindi masugatan dito sa pinakalabi ng crankshaft. So ayan po, at sana nagkaroon kayo ng idea. Ito, kasama niya talaga itong plastic na to, special tools niya yan. Ito yung luma natin na leak na siya. So bali, kakabit na lang natin ulit itong transmission. Yan po siya. Yan siya mga ka-GM, no. Bali, kakabit na natin itong flywheel niya. Itong flywheel niya mga ka-GM, hindi naman pwede magkabaliktad dito. Kasi may tamang kabit talaga ito. Yung tamang sentro niya. Yan o. Yan yung tamang sentro niya. Ngayon, pagka pinaikot natin yan, hindi yan magtatama yung hindi magtutugma yung butas. Lihis siya sa butas. Yan o. Lihis yung ibang butas niya pag pinaikot natin. Kaya ang tamang kabit lang talaga yan. Yan o. Yan. So, ganun lang po yung nito. Hindi pwedeng magkabaliktad, hindi pwedeng paikutin kasi kakaiba yung layo ng butas niya, yung pagitan. So ayan po siya mga ka-GM, bali umaandar na siya. At ito, tinitingnan natin kung may mga possible pa na leak. Ngayon okay naman na siya. At yan po, matrabaho lang ito pagka binaba talaga yung transmission kasi nga tatanggalin natin itong kanyang exhaust. Yan, yung catalytic niya. Tanggalin natin yan dito. Tapos itong kanyang 4x4 hiniwalay natin. Para kahit mag-isa tayo ay kaya-kaya nating ibaba. May gamit naman tayong stand jack. So ayan po, umaandar siya ngayon. Observation. So okay naman siya. So ayan po yung mga ginawa natin dito ngayong araw na to, Huwebes. So maraming salamat po. Like and share lang po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba sa itong Chevrolet Tahoe.